tanong ni nagsasaliksik. Ang kanyang tanong kagabi ay ganito yung kanyang tanong kagabi. Mr. Johnson L. Amican at Mr. Gomer, tulungan niyong sumagot at ng panliling lang ang kapatid niyong si Alexander Sabillero, kung saan mababasa sa Exodus 8-11 na pinagsasabat sa Sabado ang mga dayuhan. Ang hinahanap niya po dito na sinagot natin ay kung saan daw mababasa sa Exodus 20:8-11 na pinagsasabat sa Sabado ang mga dayuhan. So take note po, matandaan po ninyo mga kapatid kasi binabalik niya yung kanyang tanong niya. Ang tinahanap niya saan sa talatang yan na pinagsasabat ang mga dayuhan. So tinalakay ho natin yan, binasahin natin ng maraming mga talata, ay ganito po ang kanyang takli ngayon mga kapatid. Hindi naman ito big deal, mababaw actually ito, pero gusto ko lang pong malaman ni nagsasaliksik na kahit na paano ay binibigyan natin ng attention yung mga nagme-message po sa ating page. Ang sabi niya dito, malinaw ang tanong ko, saan mababasa sa Exodus na pinagsasabat ang dayuhan? Simple lang, Exodus 20 talatang 10. Yan ang mahirap sa Sabadista, paligoy-ligoy ang sagot. Kasi tinatago ang katotohanan. May mga utos na sadyang para lang sa Israel at sa specific na tao. So pansinin po ninyo mga kapatid ang kanyang reklamo. Alam naman natin na wala na sa tamang reasoning. Kasi sinagot naman natin at binasahan natin mga talata, pero sabi niya, paligoy-ligoy pa rin. Tapos, ang sinabi niya, tinatago ang katotohanan. Hinahanap niya kung saan sa talata na nagsasabat ang mga dayuhan. Binasa na po natin yung iba't ibang translation na kasama nga ang dayuhan sa inutusan ng Diyos. Malinaw ho yun. Pero sa kanya ay itinago pa rin ang katotohanan. So kayo na ho ang humusga. At kaya ko ginagawa ito para naman malaman po ninyo mga kapatid na napakadelikado ho ng mga tao na nasarado na yung isip nila na kahit anong ganda ng iyong paliwanag, para sa kanila, niluluko mo pa rin sila. Hindi ho ba mga kapatid? Kaya nga nakakatakot na mapunta po doon sa mga samahan na katulad po niya, na be-brainwash na lang. Sabi pa niya rito, Brother Gomero, wala daw mababasa ang sabihin nyo, wala sa ayos ang aral nyo. Tano? Wala daw mababasa. Nagtataka ko sa kanyang wala namang sumasagot sa kanya. Malamang ito ay message na reaction doon sa ating pagtalakay kagabi. Tapos sabi niya, malinaw ba kasamang dayuhan o dayuhang nasa daanang pintuan? So, dito Brother Gomer, ay ang makikita mo dito, sabi niya, ganyan ba kayong magbasa corrupt reading? Yan ang Sabadistang corrupt reading. So, hindi natin maintindihan kung paano natin kinurap yung pagbasa. Ay, inulit nga natin yung tanong niya ngayon para ipakita na naghahanap siya, pinagsasabat mga dayuhan. Ngayon, basahin nga ulit natin yung talatang yan sa Exodus 20, talatang 10. Kung nagkulang ba ang ating sagot? Ano sabi dyan? Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Ito po yung ang dating ang Biblia. O puntahan natin ngayon yung Tagalog ang Biblia, yung 2001. Sabi rito, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Andito po yung salitang dayuhan. Doon sa salinang ang dating Biblia, taga-ibang lupa. Di pag taga-ibang lupa, dayuhan talaga yon. At binasa rin natin yung ang salita ng Diyos, ang magandang balita Biblia, pati yung Deuteronomio, dayuhan din po, mga kapatid, ang nakasulat ho doon. Pero sabi ni kinurap daw natin ang kanyang tanong. Asan ang hustisya? So, brother nagsasaliksik, ay alam nyo, wala ho talaga kayong malungkot kasi pagka ganyan po kayo mga tuwiran ay siguro sabihin na natin na pababaw na ng pababaw ay huling na lang siguro natin ito at least pinagbigyan natin na ano ba talaga ang hinahanap mo. Dumalabas kasi rito sa kanyang tanong, malinaw ba kasama ang dayuhan? Malinaw ho. Napakalinaw. Napakalinaw. Pero ang sabi niya, o dayuhang nasa daan ng pintuan. Ano kayang pagkaintindi niya ng daan ng pintuan? Ito ba'y nasa labas pintuan? Doon sa may highway? Ganon ho ba yun? Ibig sabihin, nasasako po ng bayan ng Israel niyan.
ang sinasabi niya, kinurap daw natin. Kapatid, hindi po ninyo naintindihan. Dayuhan nga ibig sabihin, nakikipamayan sa Israel. Dayuhan nga baka ang hinahanap po ninyo yung utos na mismo ang Diyos nakipag-usap sa dayuhan. Mali na naman sa prinsipyo ng Biblia. Kasi ang Diyos, si Moises ang kinakausap niya at mga propeta kapag may mensahe siya. Ba't mo hahanapin na direktang, kung sakaling yun ang hinahanap mo? Kung sakaling yun ang hinahanap mo, ano ang punto at hahanapan mo ng talata na ang Diyos kinakausap yung mga hintil? Meron nga siyang kinakausap, nakikipag-usap siya sa mga patriarka at mga propeta. Kaya huwag niyong hanapin na sa dayuhan siya direktang nakipag-usap. Ang maliwanag dito, nag-utos ang Diyos sa bagitan kay Moises na sakop ng utos ng Sabat ang mga dayuhan. At naturalmente, dayuhan. Kasi kinuestion mo, dayuhan o nasa daanan ng pintuan. Kaya nga dayuhan kasi hindi naman kanilang bayan yon. Saan ka naman nakakita ng dayuhan na nandun sa sarili ng pintuan? Nakikita mo yon. Kaya ang pinakamaganda, payo natin kay nagsasaliksik at sa mga kasamahan po niya at mga katulad din po niya, ay maganda po ay talagang magpe-pray po kayo pagka kayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil nakikita natin na nalulungkot nga tayo dahil nga mukhang hindi na po talaga tumatalab sa inyo ang liwanag. Kahit na anong linaw, question pa rin. Kurap pa rin, Brother Gomer daw. Kinurap daw natin Ano masasabi mo dyan? Iyon. Tanong niya na nilagay mo, naghahanap siya ng dayuhan, di ba? Tama. Yung una niyang tanong Ito nga Yung una niyang tanong. Nung tayo ay magbasa, yan ang una niyang tanong talagang dayuhan na pinagsasabat ang Diyos sapagkat merong ng dayuhan na nasa loob ng pintuang daan ng mga Israelita. So ang ginawa niya nito, binago niya yung kanyang posisyon. Okay? Ngayon, ang ginawa niya ngayon, yung dayuhan na nasa loob ng pintuan ng bayang Israel at saka yung dayuhan na nasa labas. Dayuhan na nasa daan ng pintuan daw. Iba po yung pintuang daan sa daan ng pintuan. Ang ibig niyang sabihin dito, Brother Johnson, yung mga dayuhan na hindi kasama sa Israel. Yan ang pinupunto niya dyan. Ang gusto niyang sabihin, halimbawa, yung mga Amalakita, yan, yung mga Moabita, yan. So yan yung tinutukoy na ngayon. Ay magkakamali talaga yung kapatid. Bakit? Magkakamali din. Ay kasi itong Israel, ito yung bayan ng Diyos. Yan po yung bayan ng Diyos. Kaya yung bayan ng Diyos ang inutusan na sumamba sa Diyos, sa iisang Diyos. Ay hindi ito iniutos dun sa mga sumasamba kay Baal na mga, di ba? Tama. Ngayon, kung itong sumasamba kay Baal at nakilala niya yung tunay na Diyos, at ang tunay na Diyos ay nasa Israel. Yan po yung dapat ninyong maintindihan kasi. Ngayon, dahil naintindihan nila na yung Israel, nandun yung tunay na Diyos, abay mayroong mga taga-ibang lupa, Brother Johnson, na nakikisanib, nakikilakip sa bayang Israel. Bakit? Ay kasi nga nakikita nila na itong bayang Israel ang totoo na mayroong tunay na Diyos. Hindi ba? Katulad halimbawa, Brother Johnson, si Rahab. Alam nyo ba si Rahab? Si Rahab ay Kaanay, taga-Kanaan. Siya yung tumulong do sa 12 tiktik. Pero alam niya na yung Diyos ng Israel ang tunay na Diyos. Kaya nung pumunta yung 12 tiktik, tinulungan niya, Brother Johnson. Ano nangyari doon kay Rahab? Sumampalataya siya sa tunay na Diyos. Ito yung pinag-uusapan natin dito. Sino pa? Si Ruth. Si Ruth ba yan, Brother Johnson? Yung hipag ni Naomi. Hindi ba yun hindi naman Israelita? Pero si Esther at saka si Mordecai na doon sa Haring Aswero. So, ito yung mga example ng mga tao na bagamat sila hindi mga Israelita, pero dahil nakilala nila yung tunay na Diyos na pinaglilingkuran ng mga Israelita, mas pinipili nilang makilakip sa bayan ng Israel. At dahil sila ay nakilakip sa bayan ng Israel, abay marapat lamang na yung kung ano yung kautusan sa bayan ng Israel, sa bayan ng Diyos, yun din po yung susundin nila. Kaya yung mga taga-ibang lupa na nakakilala sa Panginoon at nakilakip sa bayan ng Israel, abay magsasabat po yun. Ngayon, kung ang sinasabi po ninyo, yung nasa labas, ay wala akong pakialam doon di ba?
Kasi ang pinag-uusapan dito, bayan ng Diyos. Sino bang inutusan na magsabat? Of course, yung bayan ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay nakilakip sa bayan ng Diyos, abay magsasabat ka. Pero kung ayaw mo namang makilakip, abay wala din namang problema. Kaya lang, hindi ka kasama sa bayan ng Diyos. Yun po yung punto dyan na dapat ninyong maintindihan. Huwag ninyong pilosopuhin. Bakit? Ito tanong. Yung bang utos na wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos maliban sa akin? Hindi ba sa Israel din niya? Ngayon, pag yung mga taga-ibang lupa na nakilakip sa bayang Israel, mananatili ba silang sasamba kay Baal habang sila ay nakikilakip sa bayan ng Israel? No. Of course, ang sasambahin nila, ang tunay na Diyos. Hindi ba? Yun pong ibig sabihin nito, mga kapatid. Pero yung mga taga-ibang lupa na ayaw sumanib sa Israel, hindi magpapatuloy silang sumamba kay Baal, ay wala pong problema po doon kasi yun ang gusto nilang gawin. Bakit nyo po pinapakialaman yung nasa labas ng bayan ng Israel? Ang pinag-uusapan po natin dito, yung nasa loob, maging dayuhan man yan, pag ikaw ay nakilakip sa bahay ni Israel, sa bayan ng Diyos, ay tiyak na tiyak lahat ng utos ay susunod ka. Yun po yung punto na ating itinuturo dito, kapatid. Kaya, tayong mga hintil, ito kasi yung problema nila, Brother Johnson. Gusto kasi nilang ihiwala yung kanilang sarili sa bayan ng Diyos. At gusto nilang... Tayo mga Seventh-day Adventist, tayo po ay nakikilakip sa bayan ng Diyos. Kaya nga po tayo ay nagsasaba. Pero ang pangalan naman nila, member. Pero Ayan nga, hindi naman pareho ng aral. Yun yung sinasabi natin dyan, Brother Johnson. Kasi nga nakikilakip tayo Bakit? Kasi nga sa Hudyo ipinagkaloob yung aral O di ba? Anong sabi dun sa Roma? Basahin natin itong Roma 3. Roma 3 talatang 1. Ito po maliwanag ito Sabi niya, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami. Sabi niya, sa talatang 2, sa anumang paraan, ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. At ang mga aral ng Diyos na yan, kasama po ang sabat po dyan, na ipinagkatiwala sa Israel. Paano yan ngayon? Kung ipinagkatiwala sa kanila yung aral ng Diyos, ay kung ayaw nyo pong tanggapin, wala pong problema yon. Pero kung ikaw ay lalakip sa bayan ng Diyos, abay tiyak na tiyak, yung aral na tinanggap ng bayan Israel, dapat mo rin tanggapin. Yan lang po yun. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin, walang problema. Pero wag mong sasabihin kasama ka sa bayan ng Diyos habang ikaw ay lumalabag sa kanyang aral, Brother Johnson. Yan. So, alam nyo mga kapatid, salamat Brother Gomer, no? Alam nyo kung bakit kahit na napakababaw po ng kanyang sinabi, ay pilit ko pong binalikan ito kasi meron pong muling makikita po tayo ditong mensahe na idadagdag natin kahit na napakasimple po ng kanyang sinabi, pero napapaganda po ulit natin sa maitan ating sagot. Doon sa aming unang pinahayag ni Brother Gomer at doon sa akin pong binanggit din kanina, ay nais ko rin pong magdagdag pa ng ilang pong mga katotohanan dapat po natin maintindihan. Binanggit na rin kayo na nagbigay ng halimbawa sa Brother Gomer kung paano yung mga taga-ibang may ibang lahi ay tinatawagan din ng Diyos. At meron po akong sermon sa buhay ni Jonas na bali 5 episode ho yan. Nakakatatlo kami, pang-4 na po sa ngayong Sabado. Kung paano ang Nineveh na kalaban ng bayan ng Diyos. Yan ho kasi Nineveh ay capital ng Assyria. Alam natin ang Assyria ay kalaban ng Diyos. Pero alam niyo pong pinadadala ng Panginoon si Jonas doon sa Nineveh para sumampalataya sa Diyos, para makilala ang Diyos. Ibig sabihin, may tungkulin ang Israel sa ibang bayan. Sila po ang pinagkatiwalaan. Sabi nga doon ng Roma, sa kanila pinagkatiwala ang mga aral ng Diyos para dalhin doon sa iba. Kaya kung ang hinahanap ngayon ni nagsasaliksik, meron sinabi ang Diyos sa bayan Israel, tapos kakausapin din niya yung taga-ibang bayan ng bukod, bakit pa ano ang purpose sa pagtawag niya sa Israel? Ang dahilan ng Diyos ba tinawag ang Israelita, sila ang magdadalaw ng liwanag. Kaya nga ang tawag sa kanila, sa aklat ng Isaias, sa 49, talatang 6, mga kapatid, ay napakaganda po ng sinasabi ho ng Panginoon dito para maintindihan natin ang papel ng Israel sa buong mundo. Ano, mga kapatid? Isaias 49:6. Sabi rito,
Oo, kanyang sinasabi, totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob at isauli ang iniingatan ng Israel. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Sa makatawid, mga kapatid, yung mga hintil dito, yan ay kasama dyan sa mga tinatawag na mga dayuhan. Ano pang sabi? Ibabangon niya ang lipi ng Jacob para isauli ang iniingatan ng Israel. Ang Israel ay gagawing ilaw sa mga hintil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Ibig sabihin, yung mga Israelita ang magdadala, magbabalita ng kaligtasang iniaalok ng Diyos hanggang sa wakas ng lupa. Ang gusto na nagsasaliksik, may sinabi ang Diyos sa Israel, nagsabi rin ng bukod sa mga hintil, dayuhan, pareho lang naman ang sasabihin. Yan ho ay out of the blue. Yan ho ay katuwiran na hindi sa planetang ito, mga kapatid at mga pasensya na po. No? Pero hindi po yan tamang argument. No? Hindi po yan tamang reasoning. So tingnan natin yung nasa aklat ng Ezekiel sa Kapitulo 5, talatang 5, sa Magandang Balita, Biblia hanggang 6. Sabi rito, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. So napansin ho ninyo, mga kapatid, yung Ezekiel, pakisundan lang dito din sa dating Biblia, no? Ang Jerusalem ang sentro ng lahat ng bansa. Yan ang bansa ng Israel. At yan ang inilagay, kaya sentro ng lahat ng bansa, sapagkat ang Israel nga ang nasa gitna. Sabi ng talatang 6, ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinlikuran nga niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. So dito, ang napakagandang plano ng Diyos sa Israel, hindi nila sila naging tapat. Hindi nila ginawa po ang talagang task o yung kanila pong dapat na gagawin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sa kanila ay pinarusahan sila sa pamagitan po ng pagbihag ng ibang bansa, pagkatalo nila laban sa ibang bansa. Subalit, sa kabila nun, iyon ay tanging leksyon lamang ng Diyos sa kanila para bumalik sila sa Panginoon. Kaya hindi pa rin nawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ang tawag po sa kanila ng Diyos, sa kanila pong pagsuway, ay sila po'y nabuwal sa kanilang kasamaan. Sabi ng aklat ng Osias 14:1, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasalanan. Kaya, ano po ba ang pagkatas ng ganitong karanasan ng Israelita? Ano ba yung sabi ng Panginoon? Pababayaan niya ba habang buhay na nakabagsak? Hindi sabi ng aklat ng Jeremias, kung ikaw ay manunumbalik, O Israel, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay manunumbalik sa akin at kung iyong aalisin ang iyong mga kasuklam-suklam sa aking paningin, hindi ka nga makikilos at ikaw ay susumpa. Buhay ang Panginoon sa katotohanan, sa kahatulan at sa katuwiran. At ang mga bansa ay magiging mapalad sa Kanya at sa Kanya ay luluwalhati sila. So kahit pa sa kanilang panunumbalik, mga kapatid, ang mga bansa ay magiging mapalad dahil sa Israel. Doon sa kabila ng kanila pong pagkakasala, pag nanumbalik sila, ay magiging mapalad pa rin yung pong mga bansa na makakakita kung paano ginagabayan ng Panginoon ang Israel. Hindi ba sa Babylonia ay napahanga si Nabucodonosor sa Diyos ni Daniel, di ba mga kapatid? Si Darius, no? Si King Asuero ay napaniwala o kaya ay naniwala na mga anak o lingkod ng Diyos itong si Esther at si Mordecai. Mga kapatid, yung pong hari ng Nineveh ay nagpasting din, nag-ayuno at tinanggap ang Diyos ni Jonas, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi ng aklat ng Amos 9:11, sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. So ito ho, mga kapatid, ang layunin ng Diyos kung bakit tinawag ang Israelita, para sila po ay maging daluyan ng katotohanan. Kaya sana po ay yung po mga nangangatuwiran,
Yung pong mga nangangatuwiran na hinahanap kung saan ang utos ng Diyos sa mga Hudyo sa Old Testament, yung pong inyong hinahanap ay hindi ho yan ang plano ng Diyos. Merong plano ang Diyos. Yung inyong gusto sa likwa, sa gusto ng Diyos at sa panukala ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, ang Israel na tinawag niya, ito ang magdadala ng katotohanan. Ang gusto naman po ninyo, ang Diyos, mabasa po ninyo, na pati yung dayuhan, taga-ibang lupa, ay kakausapin din ng Diyos ng bukod at pagbibigay din ng kautusan na katukha din ang binigay sa Israel. Ano na ba yun? Parang ganito ba ang gusto niyong mangyari? Sinabi ng Diyos sa Israelita, ito ang mga kautusan, 10 utos, pag-iika po, mga hayop na hindi pwedeng kainin. Tapos, meron din bukod na kakausapin sa mga hintil naman. Ganun ba ang gusto ninyo? Ito naman. Tapos, kopyang-kopya. Parang lalabas tuloy niyan, Brother Gomer. Ang Diyos, merong mga pahiwatig. Merong sinulat mula Henesis hanggang Deuteronomio para sa Israel. Tapos, uulitin ngayon ng Diyos. Ibang aklat naman. Kamukha din nun para naman sa mga hintil. Ganito ang gustong mangyari, mga kapatid, mga kaibigan. Nitong mga ayaw sa kautusan ng Diyos. Mali. Hindi yung nasa isip, hindi yan ang plano ng Diyos. Ang pinakamaganda, mga kapatid at mga taga-subaybay, ganito. Aalamin, susundan natin. Ano ba, Panginoon? Bakit sa dinami-dami ng mga bansa, ang Israel lang yung pinili? Hindi ba nagsimula yan kay Abraham? Dahil pinangakuan o nagbigay ng panata ang Diyos, o ang tawag doon, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. At ang sabi niya, mula sa iyo, magagaling ang napakaraming bansa. Kaya ng pangakuan, kahit matanda na si Abraham, sumapalataya siya. At dahil doon, ibinilang sa kanya nakatuwir ang kanyang panampalataya. At naging bunga si Isaac. At para matupad yon, si Isaac ay nanganak. Ayan po, doon na po si Jacob at si Esau. At si Jacob po, nagaling sa lahi ni Abraham, doon sa kanya nagaling yung Israel. At dahil para matupad ang pangako, hindi siya tatawag sa hintil. Ano ba? Nakaka-stress kayo Hindi tatawag sa hintil kasi ito nga yung pangako niya. Pero, yung pangako niya ay yung Israel, sabi dito sa mga binasa natin, sila ang may malaking tungkulin para dalhin ang kaligtasan. Sila yung mga ilaw. Kaya nga, merong mga talata, Brother Gomer, sa isinta ng Isaias na naging slogan natin. Sa chapter 60 ba yun, ng Isaias? Na arise, shine. Tingnan nga natin ito. Ano sabi po dyan? Ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Di ba? Yan yung ating slogan Arise, shine, for the light is come, and the glory of our Lord is risen upon thee. Verse 2, sapagkat, ano po sabi? Sige, dyan, English natin, Sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. At ang mga bansa, talatang 3, sa iyong liwanag. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag. At ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Napakaganda ng panukala ng Diyos sa Israel. Sa pamamagitan niya, ang mga bansa paroroon nakita ang liwanag. Liwanag saan? Ito yung mga aral ng Diyos, sila bilang espesyal. Ang mga bansa ay sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan nila. Ano naman itong napausong mga aral ngayon pagkadami-dami? Gusto, may hiwalay na utos sa mga hintel. Dapat merong sinasabi, hindayuhan ka, ikaw mismo mangili ng sawa. Ganun ba yun? Hindi ho pagsasaliksik ang tao niyan. Hindi ako nagagalit. Nagpapaliwanag lang, Brother Gomer. Ito yung sinasabi kong nakikinig-kinita ko kanina. Kahit na sa unang basa natin sa mga tanong ni nagsasaliksik, parang nakakaanong patulan. Pero may nakikita ko kasing maganda pag in-explain po natin. Kahit na sa hindi parang walang kwentang, napakababaw. Ganun lang. Parang sa napakababaw. Pero mapapaganda ho natin yan kung saan ay may malaking matututunan ng ating taga-subaybay. Brother Gomer. Ayan. So, bilang karagdagan, Brother Johnson, dyan sa pinag-uusapan natin na paksa na yan, ay ito talaga yung purpose ng Diyos sa bayang Israel. Kaya nga, yung mga nagtatanong, inutusan bang hintil? Hindi. Sa Israel nga nakipagtipan
tipan eh. Kaso lang, yung bang tipan na yun, talagang para sa Israel lang. Yun po dapat nating maintindihan. Maganda yan. O halimbawa dito basahin natin, Brother Johnson, sa 16. Sa unang kronika, yun. Sa unang kronika, 16, basahin ko muna yung talatang 8. Tingnan po ninyo ito, ha? Anong purpose ng Diyos? Sabi niya, o kayo'y magpasalamat sa Panginoon, magsitawag kayo sa kanyang pangalan, ipakilala ninyo sa mga bayan ang kanyang mga gawa. Ay talagang ito yung kalooban ng Panginoon na ipakilala ng bayang Israel sa mga bayan ang gawa ng Diyos. O, ilundag natin sa talatang 13. Sabi niya, o kayong binhi ng Israel na kanyang lingkod, kayong mga anak ni Jacob na kanyang pinili. 14, siya ang Panginoon nating Diyos, ang kanyang mga kahatulan ay nasa sangkalupaan. 15, alalahanin ninyo ang kanyang tipan. Magpakailanman ang salita na kanyang iniutos sa libo-libong salit-saling lahi. 16, ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. Kita niyo po ito sa 17. At pinatutuhanan din kay Jacob na pinakapalatuntunan kay Israel na pinakawalang hanggang tipan. Sabi niya, pagdating sa talatang 23, anong sabi niya rito? Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kalwalatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa lahat ng mga bayan. Ito talaga, Brother Johnson, yung napakaganda misyon ng bayang Israel na binigay sa kanila ng Diyos, yung tipan, at kanila itong ibabahagi sa lahat ng mga bansa. Tama. Ang sabi pa rito, Isaias naman, Isaias 51. Pansinin po ninyo, Isaiah 51 ang talatay 4. Sabi niya dyan ay ganito, makinig ka sa akin, o bayan ko. Ay sino ba itong bayan niya? Ay ang Israel. At pakinggan mo ako, o bansa ko. Sabi niya, sapagkat isang kautusan ay magmumula sa akin at ang aking kahatulan ay gagawin kong pinakaliwanag sa mga bayan. Ayan, ang katwiran ko sa talatang 5 ay malapit. Ang aking pagliligtas ay lumabas. At hahatol ang aking bisig sa mga bayan. At ang mga pulo ay magsisipaghintay sa akin. At sa aking bisig ay magsisitiwala sila. So ito po talaga yon. Kaya yung sinasabi nung nagsasaliksik, Brother Johnson, na ang palusot niya na yung daw dayuhan na nasa labas, ay walang pakialam doon. Kasi gusto nga ng Diyos, aralan yung mga nasa labas. Ang ibig sabihin, pag naaralan na yung nasa labas, at sila'y sumampalataya at gustong makilakip, abay magsasabat na yung mga yan, Brother Johnson. Yun po yung dapat nating maintindihan. Ito po yung sinasabi ni Isaias. Tingnan po ninyo. Sa 56 ng Isaiah 56 ang talatay 6. Tingnan po ninyo ha. Kapag nangaral na, ipinahayag ng Israel yung kadakilaan ng Diyos at may lalakip, anong mangyayari sa lalakip? Ito po yung mangyayari Gayon din, ang mga taga-ibang lupa, pansinin po ninyo, na nakikilakip sa Panginoon. Ay yung mga taga-ibang lupa na ayaw, abay magiging kaaway ng Diyos yung mga yun kasi ayaw nilang makilakip sa Panginoon sabi rito, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang mga lingkod. So, yung palang mga taga-ibang lupa, Brother Johnson, ay pwede silang makilakip, ang sabi rito, at magsipangasiwa sa Kanya, at sila'y magsisiibig sa Panginoon. Ang sabi niya rito, upang maging Kanyang mga lingkod. Yun. Ngayon, anong gagawin nitong mga ito? Kung lingkod na sila. Bawat nangingilin ng sabat. Linaw niya, no? Upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So, ang ibig sabihin, Brother Johnson, yung tipan pala na yun na ibinigay sa Israel, ay pwede rin palang makuha ng taga-ibang lupa. Malinaw yon. Lalakip lang sila. Yung mga nagsisiibig sa Panginoon, lalakip sila upang sila ay maging mga lingkod din ng Diyos. Tama. At
Pag sila'y naging lingkod na ng Diyos, magsasabat na sila. Yan. Ang siguro iniisip naman yung iba rito, dahil nga ayaw talaga sa Sabat, ayaw talaga nila sa tanda ng Diyos, ay, ang ilan sa mga narinig ko dyan, sa panahon nila, hindi naman naalipin yung hintil. Kaya paraan niya sa naalipin yan. Kaya parang ang gusto nilang mangyari, sumampalataya ng mga hintil. Di ba? Pero may bukod na utos. Ganun ang gusto nilang sabihin. Pero doon sa binasa ni Brother Gomer, ay ang tawag sa mga taga-ibang lupa ay kung sasampalataya, inilalakip niyan. Inilalakip yan kasi ang pinangakuan talaga ng Diyos ay ang Israel. Kaya pakinggan niyo yung Roma 9:4. Ito po ang sabi sa aklat ng Roma sa Kapitulo 9, ang talata ay 4. Tingnan nyo. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. O kita mo, naubos na lahat nila halos Kinupkup sila. No? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ibinahagi sa kanila. Ang tipan, ang pagbibigay ng kautusan, pati paglilingkod sa Diyos sa kanila Kaya kung kayo ay pilit nyong ihinihiwalay ang sarili nyo sa Diyos, ay wala kayong pangako at wala kayong karapatang maglingkod sa Diyos dahil pati paglilingkod sa Diyos, pawang sa Israel yan ibinigay Pati kapangakuan. Di mo bang napakakawawa naman tuloy ng ginagawa po ninyo sa inyong mga sarili? Kaya nga tayo, kapag tayo sumampalataya kay Kristo, tayo nagiging binhi na ni Abraham, tagapagmana ayon sa pangako, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya, kung sakaling ang inyo namang lusot, bakit kayo? Sabi, ginagano nyo bakit kayo magsasabat? Naalipin ba kayo? Maliho mga kapatid, sapagkat kahit na sa aklat ng bilang, mayroon na pong pahiwatig. Sa Kapitulo 15, talatang 16 ng aklat ng bilang, pakinggan po ninyo ang sabi ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Kita nyo na? So, yung mga taga-ibang bayan, kapag kasuwampalataya yan, dahil sa ang Israel, ang sentro, dinadala po yan, nagiging kabahagi at nasasako po yan ng gobyerno ng Israel. Ganun pa man. Katulad ng mga taga-Nineveh, na sumampalataya sila sa Panginoon, sigurado tayo, mga kapatid, na ang kautusan, yung mga aral na ibinigay sa kanila, sa Israel ng Diyos, ay ibibigay din sa kanila. Sapagkat yan ay binanggit sa aklat ng Gawa, 7:38, na kahit na sa panahong Kristiyano ay tumatagos yung mga aral na buhay ng Diyos na ibinigay sa Israel. Pakinggan nyo. 7:38 ng Gawa, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kita nyo na mga kapatid, binigay sa kanila yan upang ibigay sa atin. Hindi naman ibig sabihin na dahil sa si Esteban o yung mga alagad sa aklat ng Gawa ang nagsalita niyan, hindi naman nangangahulugan na hindi namin kasama dyan yung mga dayuhan na nasa lumang tipan. Mas lalong kasama. Kaya, brother, nagsasaliksik, ituloy mo na ng totohanan iyong pagsasaliksik nang meron po kayong masaliksik. Kasi kung puron lang kayo tutol, hindi ko alam kung ano naman inyong itututol, pasensya na po. Huling pagbibigay na ho ng daan ito sa inyo. Nakita ko lang kasi na pwedeng sagutin ng mas maganda, maliwanag, maraming mga kaalaman, impormasyon ang maibibigay po namin sa pamamagitan ng inyo pong reaction na para bagang hindi namin nasagot, pero ang totoo nasagot. Binago nyo yung tanong nyo para magmukhang hindi nasagot. Pagbintangan nyo kaming corrupt, pagbintangan nyo kaming tinatago ang katotohanan, pero ang totoo, hindi nyo nakita. Kaya kahit na may illustration tayo dyan, Brother Gomer, hanap ka ng hanap ng isang bagay, akala mo nawawala, akala mo nakatago, yung pala'y hawak mo na. May mga ganyan Asa ba yung salamin ko rito Di ko makita. Yung pala'y nandoon sa tenga ko. Nakataas lang sa may bandang noo. Yan, akala niya kasi na tinago natin. At totoo niyan, brother, nagsasaliksik ay hindi nyo lang nakita. Sana po ay nakita ninyo sa magitan nitong pag-discuss na ito.
Sige. Brother Gomer, panghuling ano dyan, at pupunta tayo sa iba pong mga mabalasig ning mga tanong natin na pong sasagutin na naman ngayon. Palagay ko, Brother Johnson, ay sapat na yung ating naipaliwanag tungkol sa bagay niya. Okay.